Mayong gabi, welcome sa ato ang channel nga Fame Faith. Mayong gabi sa tanan. Kabalo ko nga dugay kay kuno wala. Pero I'll be sharing the word of God tonight. Gabi na kayo siya bago pa ko nahuman og laba. Pero dili na ako siya sayangon ang opportunity nga maka-share sa word ni God. Very timely siya kay kaganina gikasab-an ako ang anak. Kay nagsigi siya og dula og cellphone, masuko siya kung disturbuhon siya. And then I prayed to God, Lord, unsa man nga verse ang pwede nako i-share para mas masabtan pag yun niyag maayo kung unsa ko ang gusto ipasabot. So this video is for young people. Kung usa ka sa mga young people karon and gusto ka makasabot or makabalo about ani, and also sa mga mag-asawa, keep on watching this video, guys. Ayan. So i-share na ko sa inyo ha ang verse karong adlaw. Ingon siya dari sa New International Version sa verse 28, sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Makita pod siya sa Mark 10:46 to 52 ug sa Lucas 18:35 to 43. Okay, so sa International Version, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mateo 20:28. Naapon siya diri sa Tagalog, ingon sapagkat maging anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Unsa man ang point ani nga verse para sa ato karon nga kagabion. Before ani ako ang gina-challenge ug ako ang ginaawhag ang tanang ng mga Kristohanon to share the word of God. Let us not underestimate the power of the word of God. Mo ni siya ang makatransform sa tao kay mo correct siya, no, musulti siya kung unsa ang tama. Tungod kay karon nga kapanahunan, bag-o lang sad kaayo ang news about sa usa ka bata nga hindi pa namas-tamasan og maayo sa usa ka tawo. Nadara ang post, pwede po ninyo tanawon siya sa Facebook, or I'm sure kadungog na mo ani og kabalo mo ani about ani nga issue. Pero sa mga wala pa, grabe kang ngilngig ug kabrutal ang nahitabo sa usa ka missing nga bata. 7 years old siya. Unya, the rest is history. Pwede niyo tanawon ang ato ang post dira. Inyo lang i-post ang ato ang video para inyo makita og maayo kung sino nakabutang dira. So let us spread the word of God. Kaya wala ta kabalo no, ang naminaw di ay or naglantaw, nagkinahanglan ani para mausab ang iyang kinabuhi. Ingon ang pulong sa Dios, faith cometh from hearing and hearing the word of God. So samtang sila magapaminaw sa pulong or even kita, ma-remind ta kung unsa di ay ang mga pahimangno o sugo o mensahe sa atong buhi nga Dios. So, para sa mga batanon nga magsigig reklamo, magsigig bagulbol, dili gusto suguon sa ilang mga ginikanan, unsa man di ay ang inyong gusto. Ingon ko sa akong anak nga ganina, nak, you are so blessed. Kay nga naman, pag abot sa panahon, ikaw ang pinakabulahan nga tao. Kay kung naanak ka sa imong boarding house, maglahi na ka sa imong balay. Maglahi na ka puhon, kay mahimo na kang maminyo pud ka. Dili na kinahanglan nga ma-stress pa ang imong mga kaubanan, bisan na ka sa boarding house ang imong landlady, tungod kay kabalo na ka kung unsa ang mga dapat nimong buhaton kay na-train ka. So isip magulang, normal lang nga ikaw ang suguon kay ikaw man ang mas ahead sa imuhang mga igsuon. Sila pud mag-learn pud na sila. Yun siya ngano sigira daw siya ang suguon, ngano sigira daw siya perminti, dili daw ang iyang actually ginasugo ko dihang maigsuon pero most of the time siya gid ang masangpit, kuya, money. Okay, so para sa mga batanon nga parehas ako ang anak, no? Ako siyang maymayan ani og nindot kay siya nga verse nga nagtudlo sa atoa nga even si Jesus wala siya ni anhi para serbisyuhan siya, kung dili para alagaran niya ang mga tao. Siya ang nag-serve, siya ang naghatag sa iyang kinabuhi para sa kadaghanan. Nindot kaayo kung kitang tanan nga mga katawhan ana ang mindset nga dili lang magpaserbisyo. So, ingon ko ganina na magka-relate ang mga babae ani or ang mga asawa ani no kay kita baya or ako gusto ba ta nga serbisyohan ta no kay nga naman murag mao man gud ang nabutang sa ato ang hunahuna nga pagbabae ta, kita ang lambingon, kita ang serbisyohan, kita ang
hatagan sa mga butang nga gusto nato, kita ang masunod, kita ang murag reyna ba or prinsesa no nga pwede kuan ana. To be honest, mao man gud siya ang na mindset no labi na sa mga bag-o sigurong tubo karon sa mga batan-on sa galantaw sa mga salida ba kaha or nagabasa og Wattpad. Kami sa una sa among generation is novel. So ako nagabasa jud ko ana and salamat sa Ginoo nga nahimo kong Kristohanon tungod kay mas nasabtan nako nga dili di ay ning ana ka perfect kay kung tan-aw nato mo gud ang novel, ang character dito as a lalaki is very aside sa iyahang kagwapo, sa iyang ka-perfect sa iyahang body, sa ka-perfect sa iyahang pamarug kintahay, siya pud ang pinaka sweet no, di gud niya pasagdan ang babae, iya yung proteksyonan, iyahang serbisyohan, hatagan ang tanan, ihatag ang tanan, no, kwartahan po na siya nga tao. Kung tanaw nimo ang novel ning ana ang iyang dating pagka-perfect yun sa mga character didto kung imuhang basahon, ganahan kay ka magbasa og ma-inlove sad ka, maguna-una sad ka nga, ay, magnindot di ay magminyo, makita na tana nako ang inana nga lalaki. Pero ang reality, no, layo siya og kalainan. Dili siya ning ana ka perfect kay na-raise man mo, lahi-lahi man ang inyong ang environment, ang pagpadako, no, lain-lain ang ginikanan, lain-lain ang siyempre gigikanan. So ang mahitabo gid ana usahay magkasumpaki, dili siya ning ana ka perfect ug wala po ning ana nga perfect nga character. I don't know kung naa ba jud siya pero most sa ako ang mga nahibaluan naa jud apan no, naa jud kanang mga something kakulangon ang usa ka tawo. Mao galing naata kita man ang mopuno sa kakulangon sa usa ug usa. So dili na siya mahitabo nga or dili kinahanglan nga inana ang ato ang una-unaon nga bulagan na nako ni siya kay mangita na sa kaglahi kay katong lahi nga kanang labad-labad ra kasi mong ulo murag ana bitaw kay ang lain ra gyud ang world karon jay. Kay murag gi-normalize na lang na magbulag tas mangita na pug lain nya ka mo makita kag lain magyapon di mo magkasinabtanay magbulag na sad. So mao na siya nga kinahanglan sabton jud nato ang matag usa o kinahanglan ang pagpaubos, kinahanglan ang paghigugma kanang giingon ra ang tinuod nga meaning sa love. No, naa sa 1 Corinthians 13 kung ato nang basahon, dili hambugiro, dili magpasakit, dili malipay sa dautan, inaana man gud ang tinuod nga gugma. So dili siya gugma kung da lang ka kutob, kay lahi na lagi gyud kung paminaw na to ang kalibutan, okay ra gyud kaayo nga magbulag, pero actually ang nasa Bible jud nakabutang nga kanang kung kinsa ang gi-join together sa Ginoo, dili siya dapat bulagon or walay makabulag ana bisag kinsa. Si kinsa nga tao, ana no, let not man put asunder. So dili na siya normal nga kinaiya sa usa ka tawo nga magbulag, kigbulag, kung mangita na pug lain, no nya. Dili na ako na siya expound kay dili man na siya mao ang ato ang tumong sa pag-istorya karon sa word ni God. Naman ta diri asa sapagkat maging anak ng tao ay naparito, o sa Bisaya na lang, sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. So untana magsilbi ni siya sa ato ang encouragement nga it's okay lang di ay nga kanang mutuman ta sa mga sugo or kita ang mag-serve, kita ang muhimo, kita ang motrabaho ani no, kay syempre kalipay nato ako kay na-realize nako nga kung wala dai ko na train bitaw og maayo sa una nga kanang nasugo-sugo ra ko. Grabe ang ako ang pagserbisyo. Makaingon ko nga gialila kog maayo or something kanang ubos kay ako ang tan-aw basta kung kaugalingon ato nga mga panahon kay grabe no ingon ani gid ay ang tao pag walay kwarta. Kinahanglan jud ay ka mahimong kanang slave lang katukuan. Pero somehow it really helps me grow no as an individual. Nakita na ko nga wala no asa unsa ka ko kung wala ko nag-agi ato nga mga kuan nga biblically speaking inana gid ay siya dapat gid ay ta nga mag-alagad. So kung ang imuhang pastor nagsugo sa imuhang inani mong buhaton, okay ra jud kay na kanang ikaw ang maglimpyo pag before mag-start ang simba, trapuhan nimo ang mga bangko kay para limpyo siya nya ang mosulod
kanang igo na lang sila mulingkod, wala na mga abog-abog, wala na mga hugaw, makapanilhig ka, o unsa ang imuhang pwede buhaton para sa glory sa Ginoo. Okay ra day kay na dili day nato na siya angayan nga ikasakit or ikabagulbol, kay mas maayo gyud di ay no nga mag-alagad kaysa sa kita ang alagaran. Kay si Jesus siya ang naghimo og pinakauna nga example didto sa ato as kanang mga disciple or mga nagsunod nga mag-alagad ta. So para ma-win nato kay naaman tay mga kuano natay mga vision nga mag each one win one ta, para ma-win nato ang mga tao nga naa pa sa anang wala pa sila bitaw makailag yun kung unsay tinuod nga pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Wala pa sila makasinati kung unsa ang tinuod nga kanang pagkakristohanon. Ato ang himuon ni nga usa sa mga nindot nga character or pamatasan pagsundog nato kay Jesus nga mag-alagad ta nga dili magbagulbol, no kanang kung usa ka sa asawa nga ang imong husband wala pa magsimba, wala pa nangalagad sa Ginoo, so ipakita nimo nga alagaran og serbisyo. Maigo sa taan ni oy usahay man gud kay kanang magdemand ko sa ako ang ang ako ang bana kay siya di na nako kayo ikuan, pero ako pud naka-learn ko ani na remind ko sa word ni God ganing ana gid ay siya dapat dili gid ay angayan nga kanang magpa ano lang ta ba kanang marag ay serbisyohi ko kay dato ko serbisyohi ko kay gwapa ko, serbisyohi ko kay dili na ako kana akong ginaingon. Dili porke ganing ana atong tan-aw sa tong kagalingon ya sila ingon ana sila magpaserbisyo ka, dili di ay mas maayo nga ikaw ang mag-alagad, mas maayo nga ikaw ang mag-serve. No, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Nindot kayo ang kinaiya ni Jesus gyud, walay makalabaw, very perfect. Mo na nga kanang si Jesus siya ang ato ang gialagaran, no, siya ang ato ang Dios, dili relihiyon ang ato ang atong gipanghambog or unsa ba basta ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, ang ato ang pagserbisyo sa iya, ang ato ang relationship dara sa iya. O kung tinuod man galing ta nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios ug nahigugma sa Dios, I love you Lord. Atong i-obey ang iyang pulong kay mo ni pulong man niya, dili man ni siya kanang gikan sa tao or char-char lang, no? So ang previous ani nga mga verses actually kung ato ang tan-awon, ingon siya dara nga the person who wants to be the most important person among you must work hard for everyone else. Gani no? Work hard for everyone else, not for ourselves, not for yourselves lang. Kung ato aning tan-awon ba. Then Jesus told all the 12 disciples to come to him. He said to them, you know the things that rulers of other countries do? They show that they have great power over their people. The leaders of those countries use great authority over their people. But you should not be like that. The person who wants to be great among you must become your servant. The person who wants to be the most important person among you must work hard for everyone else. Even the Son of Man himself came to earth to be a servant to other people. He did not come here to have servants who must work for him. No, he came to die so that many people can be free. Jesus nagali na siya no, Son of God na siya. Unya siya ang nagserbisyo, dili siya ang nagpaserbisyo. Dili siya ang giserbisyohan. Halak ka. Na ako'y madumduman ani nga, grabe, mura siya si kinsa magpaserbisyo siya kay siya daw kuno ang siya. Na dili na ako na siya ikuan guys. So, dili ta mag ani mga debate or something. This is purely the truth and the word of God. So I hope that you learned something from this video. Thank you guys for watching. Good night everyone. Matulog na ta kay eyebags pa more. Salamat sa paglantaw. God bless. Bye.